DPWH Secretary Manuel Bonoan nakatakdang isumite sa Malacanang ang kanilang initial report of flood control project sa bansa. Kahapon ay humarap ang kalihim sa kinasang pagtalakay kaugnay dito. Si Bella Lasmora sa sentro ng balita. Tiniyak ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na bawat proyektong ginagawa nila dumadaan sa tamang pangasiwa, kumikilala sa halaga ng pera at tumutugon sa tunay na pangailangan ng mga Pilipino. Iyan ay sa kanyang pagharap sa talakayan ng House Committee on Public Accounts ukol sa mga flood control project ng gobyerno. Matatandaang sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ipinag-utos niya ang malalimang pag-aaral ukol dito para maiwasan na ang mga malalang pagbaha sa bansa. Sinundan din niya ng katulad na direktiba ni House Speaker Martin Romualdez sa Kamara. We recognize that efficient and timely delivery of public infrastructure not only supports economic growth, but also builds public trust in government institutions, such as the Department of Publics and Highways, which remains committed to ensuring that every project is guided by the principles of good governance, value for money, and responsive to the needs of our communities. Isa sa mga ipinunto ni Bonoan sa kanyang presentasyon ay ang pagtapya sa mga hiniling nilang budget nitong mga nakalipas na taon. Pero para naman sa isang kongresista, mukhang hindi flood control projects ang problema, partikular na rito sa Metro Manila, kundi basura. NCR has 14 million population. Each individual producing 0.74 kilos of garbage every day. We're producing 10,000 tons of garbage every day. So this is the problem. At we cannot resolve Metro Manila flood control problem without acknowledging the real cause of the problem. Garbage, solid waste, informal settlers in our natural waterways. Thank you. Ayon kay Secretary Bonoan, sa mga susunod na araw, magsusumiti na sila sa Malacanang ng paunang listahan ng higit 9,000 flood control projects na natapos na nila mula noong 2022 hanggang May 2025. Handa rin daw siyang mag-leave of absence habang gumugulong ang investigasyon kung ipag-uutos ng presidente. Git naman ni Public Accounts Chair Terry Ridon, hindi hinihiling ng komite ang pag-leave ni Bonoan, lalo pat kailangang magtulungan ng iba't ibang sangay ng gobyerno para matukoy at masolusyonan ang problema. Very important po yung public briefing na ito and the future hearings relating to flood control projects because it is a presidential pronouncement and it is close to the hearts of the nation as to the status of these flood control projects in light of recent typhoons. Mela Lasmora para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.